Hello mga kachismis, may ipaabot lang po sana ako na message sa lahat ng mga DH dito sa Middle East na mag-ingat po tayo kasi hindi po biro ang trabaho natin dito, lalong-lalo na po kapag mag-isa ka lang po sa bahay, 'di ba po? So hangga't maaari, pag alam mo yung ugali ng mga amo mo, lalong-lalo na po sa mga lalaki na amo, mag-ingat po tayo. Kahit hangga't maaari, hindi tayo maglilinis ng kwarto habang wala yung mga amo nating babae. Kasi, for our safety lang po. Yun, may i-share lang po sana ako sa inyo na may isang kaibigan po ako na lumapit po sa akin, hindi niya alam gagawin niya kasi yun, nabastos ng amo niyang lalaki kasi wala yung amo niyang babae, naghatid sa mga anak niya tapos trabaho. So yun, hindi niya inaasahan yun na pangyari kasi mabait daw ang amo niyang lalaki. So yun, sa may mga inaasahang hindi magandang nangyayari sa kanya. So naawa talaga ako kasi ano, parehas kami na DH tapos yun, wala din akong magawa. Ito lang, parang matagal na kasi siya minamanyak ng amo niyang lalaki. Pero iniisip niya yung pamilya sa Pinas. So yun, parang tinitiis niya. So ngayon, nangyari ang hindi dapat nangyayari. So yun, na-phobia talaga siya. Hindi niya alam gawin niya. Hindi alam ng amo niyang babae kasi natakot siya. Yun. Ito naman, pag nagsumbong siya sa agency niya, hindi naman siya tinutulungan kasi sabi ng agency, kapag hindi ka binugbog, kapag hindi ka inaano, tiisin mo na lang. Yun talaga ang mga sasabihin nila. So, yun, tinitiis niya hanggang, ayun, nangyari talaga. Kaya sana man lang, kaming mga DH naman po, i-check nyo po palagi. Hanggat maaari, once a week, i-check nyo naman kung ano nang nangyari sa mga OFW nyo. Lalong-lalo na po sa mga agency dyan. Kasi hindi po biro ang magtrabaho bilang DH. Hindi po biro ang magtrabaho dito sa Middle East. Yun. Kaya, ang sabi ko sa kanya, mag-ano ka na lang, wag ka nang magtrabaho. Pasok ka sa kwarto mo. Kung hanggat maaari, wag kang lumabas. Tapos hanggat maaari talaga, sabihin mo sa amo mong babae na mag-ano talaga, uuwi ka talaga. Kasi may mas mabuting mga amo naman. Hindi naman yan sila kawalan. Sana, hindi na yun maulit. Kasi baka baliktarin pa siya, di ba? Siya pa ang pinagsamantalaan, siya pa ang makulong, siya pa ang magbayad. Di ba? So hanggat maaari naman, maging din, i-follow up niyo din ang mga clients niyo sa mga agency dyan. Kasi sa harap ninyo, sa harap ng social media, masaya kami. Pero deep inside yun, hindi pala, may mga nangyayari pala na hindi maganda sa amin dito. Diba po? Wag po nating hayaan na kunin ang isang OFW na tapos na, may nangyari na naabuso na. Sana man lang ganyan ang isip. Katulad ng nangyari sa Uganda. 'Di ba? Hatulan na siya ng kamatayan, pero nalaman pala na AI yung inano sa amo. So siya yung naakusahan na pumatay, pero hindi pala. So yun, ang presidente ng Uganda pumunta talaga doon sa Syria, nakipag-usap. 'Di ba? Sana ganyan din ang government natin sa Pinas. Kasi mas maraming mga OFW na nakakatulong talaga sa bansa natin. 'Di ba? Kaya sana ganyan yung mga mindset ng mga
Pilipino din. Ganyan din yung mga mindset ng mga tao na nasa politiko. Kasi tao tayo eh. Yun lang po. Sana po makauwi na siya. Sana po anuhin niya siya ng agency niya. Sana po matulungan po siya sa embassy na makauwi. Yan lang po. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po maging aral po natin bilang OFW to na hindi tayo maging ano ba yun, matyag tayo, hindi tayo magiging mahina. Dapat malakas ang loob natin. Kasi yun lang ang panlaban natin dito. Nakakaawa lang talaga kasi ayun, nakikita ako talaga anong nangyari sa kanya. Like, naisip ko, kapag ako yung nangyari dyan, anong maiisip ng pamilya ko sa Pinas? Diba? Kaya sana man lang, alagaan po natin ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun lang po. Kasi hindi talaga biro, hindi talaga magaan yung mga pagsubok namin dito. Yun lang po, marami pong salamat. Sana po maraming mga tao na may magandang loob. Sana po may mga amo po na aayusin ng tama yung mga DH nila. Tama. Kaya yun lang po, marami